Umalis ka dito sa harapan ko, DPC. Huwag kang tatabi-tabi sa akin, DPC. Nababaho ko na naman. Naamoy ka na naman ang mga halaga mong manok, DPC. Maglinis ka na doon, DPC. So ayan mga kabrid, tuloy-tuloy tayo. Mga kabrid, magandang araw sa inyong lahat. Ito, simulan natin ang panibagong paglalathala. Ukol na naman po ito sa ating mga alagang manok, mga kabrid. Ang ating pag-maintain ng kalinisan, hygiene, sa abot lang ng ating mga kaya. Hindi tayo makakapag-provide ng talagang maayos na pag-disinfect, mga kabrid. Pero gagawin natin ang best natin ng naaayon sa ating mga resources ngayong araw na ito, mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mag-repair and disinfect tayo sa ating mga alagang manok dito sa ating munting small backer, mga kabrid. Let's go, mga kabrid! Tayo na nga mga kabrid, ayun na nga po. Tara, maglathala tayo sa araw na ito, mga kabrid. Ang tema natin ngayong araw is all about pag-aalaga pa rin ng manok, mga kabrid. Pero nakatutok tayo sa disinfections and repair sa ating small bucket, mga kabrid. Ang laman ng ating YT mostly is all about pag-aalaga ng mga manok, do's and don'ts ng pagbibreed, and then pagpapanatili sa kanilang malusog na pangangatawan, mga kabrid. Mga failures, mga halo-halo po. Lahat po all about backyard breeding of chickens and fowls, mga kabrid. So ayan, makikita nyo, mga kabrid, nagsimula na tayong mag-disinfect sa ating magawa ng pang-disinfect sa ating backyard, mga kabrid, mga manukan. So ayan, makita nyo, pang-apat na ito, mga kabrid, na bote. Ang ginagawa ko po is binabasa or ini-sprayhan po ang mga parts ng aking mga manukan, which is napapansin ko or may possibility na mag-build up ang mga microbio dahil sa dumi. So ang nilalagyan ko talaga niya, mga kabrid, is yung mga lapagan or laglagan ng kanilang mga paipot, mga kabrid, which is doon nagsisimula talaga ang pagdami, pag-build up ng mga mikrobyo, na which is nagkakaroon din ng masamang amoy. And then syempre, pag masamang amoy, mayroon niyang sinasabing airborne na mikrobyo na nagdudulot ng viral infection sa ating mga alagang manok. So syempre, dahil po pag-aalaga ito ng manok, birds and animals, mga kabrid, disclaimer lang, there were no animals that were harmed during the making of this video. This video is for viewing, sharing, and breeding purposes only, mga kabrid. I was just trying to share my knowledge on how I raise my chickens and fowls and my small bucker, mga kabrid. So tara, samahan niyo ako, mga kabrid. Eto na naman ako, mekos na naman kung ano lang ang pwedeng magawa at mailathala natin na pwedeng mag-share ng idea or about daily life videos sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. So nakikita nyo, lahat ng silong, laglagan ng mga paipot is ini-sprayhan po natin, pati yung lahat ng mga yan, pati sa breeding pens, pati sa mga lakaran ng ating mga alaga. Lahat ng medyo maputik-putik na possibility mag-build up ang mga mikrobyo, mga kabrid, binabasa natin yan ng ating chlorine. Naniniwala ko bilang small backyard breeder, mga kabrid, na napupuksa ko or na diseseminize ko ang pag-build up ng mga mikrobyo sa pamamagitan ng chlorination, mga kabrid. Maraming ginagamit ko din po ang chlorination sa pag-wash out or pag-deplushing ng aking mga alagang manok, mga kabrid. Pag halimbawa maglalagay po ako ng multivitamin sa kanila, mag-a-apply ako ng mga Bilamil, B50, calcium lactate, Vitamin Pro, mga ganun po, mga kabrid. Ginagawa ko po, pinaplushing ko muna sila para matanggal ko po ang mga bakterya sa kanilang sistema. Ang system ng manok, mga kabrid, is mayroon niyang namumuong mga bakterya, mga kabrid. So ang flushing po ay minsan ginagawa natin ng once a month, mga kabrid. Tapos pagkatapos po nun, syempre maipa-flush nila ang mga bakterya sa pangangatawan nila dahil nagpainom tayo sa kanila ng tubig na may chlorination, may chlorine po, para ma-wash out nila ang kanilang mga bad bacteria, mga kabrid, yung mga nagdudulot ng sipon at halak sa ating mga alaga. Pina-flush po natin yan gamit ang ating mixture. Base lang po ito sa pamamaraan ko, mga kabrid. Ang sinishare ko po sa inyo is all about my experience and my idea. So it's up to you pa rin kung susundin nyo po bilang small backyard breeder, mga kabrid. May mga idea din ako na by experience natutunan ko. So inilalathala ko po ito, mga kabrid, dahil ito po ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakapagpanatili ako ng malulusog at maaayos ng mga manok, mga kabrid. So ayan, mga kabrid, makikita nyo, mga kabrid, magre-repair din tayo after maka-disinfect. I-repair natin ang ating mga
mga cages ba? Mga cages na yan, no? So kasi yung sa banda kanan na yan, dyan sila nakalagay, bumagsak po yan ang kasagsagan ng bagyo mga kabrid. So nung katuduhan ng bagyo, bumagsak po yan. So nahulog yung iba dun sa likod. So sabi ko, kailangan mailipat natin ito kasi ang lupa dyan is hindi maganda. Pag basang-basa na po mga kabrid, nangihina po yung lupa, nababagsak po yung mga cages natin. So ganyan ang ginawa ko mga kabrid, sinukat-sukat natin ang mga kung ano baka hindi naman tayo talagang marunong sa or skilled pagdating sa mga metro-metro. So ayan lang ang kaya natin mga kabrid. Yung isang habang tubo, yan ang linagay ko na patungan mga kabrid. Tapos isang didosi na bakal mga kabrid, pinantay ko lang sila. Tapos yan ang ginawa kong patungan mga kabrid. So makita nyo, gagawin ko pa ng tibay dyan sa gitna kasi syempre marami ang ilalagay natin dyan mga kabrid, mabigat yan. So gagawa natin ng dagdag tibay sa mga sa mga kulungan natin ng chicken houses. Yung mga maliliit na kulungan na yan mga kabrid, mapansin nyo, iba yung sukat ng kulungan dun sa taas, iba din ang sukat ng ganito nasa baba. So ang sa baba mga kabrid, para na po yan sa mga tandang natin, mga mga may edad na, malalaki na. So ang nasa taas mga kabrid, diyan ko nilalagay minsan pag mga sisiw pa, doon galing sa brooder, sa mga lagayan ng sisiw. Pag sila po ay nagkasakitan na or naglaro na or nagpaluan na mga kabrid, nag-aaral na sila or mayroon na silang pinag-iinitan, mayroon ng alpa sa grupo, diyan ko na sila nilalagay. Diyan ko na sila. Tapos pag malaki na sila mga kabrid, yung tipong malapit na sila magsitilaukan, 3 months old pataas mga kabrid, binabalik ko na sila sa malalaking cages mga kabrid. Gaya nung nakaraan mga kabrid na paglalathala natin, may mga nakita po kayong ang inilabas ko po ay 5 pirasong mga baby stag, yung mga nag-aaral ng magtilaok. So kailangan kasi din natin maalalayan sila sa paglakad-lakad or pag-unat-unat or pagkampay-kampay nila, pag-exercise nila mga kabrid para sa tamang pag-develop ng kanilang tangkad and then behavior mga kabrid. So ayan, minsan ganun ang nilalabas natin mga kabrid. Kailangan din kasi nating mga kabrid na alalayan sila sa tama nilang paglaki mga kabrid. So mayroon akong punto sa kanila na pinapa-exercise ko sila, pinapalakad-lakad ko po kahit napakalakas ng ulan, ginagawa natin ang paraan na makapag-exercise sila, makapaglakad-lakad, makapagkahig-kahig yung pangangatawan nila at mga paa, para po yung hindi sila laging nasa cages mga kabrid, yung tipong andyan lang sila sa loob na hindi sila makapaglakad-lakad mga kabrid. May mga negative po yun, effect sa ating mga alagang manok mga kabrid. So ayun nga mga kabrid, tuloy-tuloy lang po tayo. So ayan mga kabrid, tara, simulan na natin magpasalamat and mag-shoutout po dun sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta sa ating mga premieres or mga videos mga kabrid. So magpapasalamat unang-una ako syempre sa ating team na sila Mama Lilith Life and Travels, Sir Saijen Hunter, Ma'am Irene Jordan, Mama Gabs Mix Vlog, and din si Ma'am Zeros H. Yan ang mga team natin mga kabrid. Tapos syempre yung mga solid natin na laging namamasyal, Sir Dennis Vlog, maraming salamat po sa iyo. Si Sir Toniba Mix Vlog, si Sir Nelson Mix Vlog, Ma'am Kunyang TV, maraming salamat po sa iyo. Ma'am Lynn SG Life, Ma'am Eden Mix Vlog, Ma'am Winnie De Leon, Ma'am Chanel Ma'am Chanel Mix Vlog, and din sa ating si Sir AAC Variety Vlogs. Siya po ay naka-live pag Sabado, si Sir AAC. Tapos may premiere po yan every Wednesday po mga kabrid. Wednesday po yan nagpe-premiere si Sir AAC mga kabrid. So pasalamat din tayo sa ating mentor na si Sir June Rocaberte mga kabrid. Mayroon po siyang 4 na channel na laging naka-LS sa loob ng isang linggo mga kabrid. So ayan si Sir June R Mix Vlog, siya din po yan. Ang kanyang LS po ay simula tanghali hanggang alas 6 ng gabi mga kabrid. June R Mix Vlog. Ang ating namang susunod na sa Webes po ay ang kanyang The Entertainment Hub po mga kabrid. Ganun din ang oras, simula tanghali hanggang alas 6 ng gabi mga kabrid. Tapos yung Friday niya is yung main niya, yung kanyang June Rocaberte mga kabrid. Shout out sa iyo sir. At pahinga siya ng Sabado. Tapos yung
linggo naman isa kanyang DZR channel mga kabrid. Ayan ang sinusuportahan namin dahil yan ang mentor naming mag-asawa at ng aming team mga kabrid. So kaming team naman po is alos everyday frame mga kabrid. Every 7:45 ng gabi ang start. Una si Ma'am Irene Jordan, sunod ako, sunod si Ma'am Glabs, sunod si Ma'am Lilet, sunod po si Ma'am si Sir Zaijen, and then si Ma'am Siros mga kabrid. Ayan po ang premiere namin gabi-gabi. Tapos dahil Sabado bakante, doon kami nag-aaral-aral, magkanta-kanta mga kabrid, magkanta-kanta, mag-develop on how to manage on live streams mga kabrid. So ayan, turuan kami, tulungan, suportahan doon sa aming small team mga kabrid. So sa kunti lang kami mga kabrid, yun lang ang pinipili namin, kunti lang para kayang-kaya lang ng aming capacity mga kabrid, yung pag-support. So ayan mga kabrid, maraming salamat. Ayan mga kabrid, yung malapit nang matapos. So dun sa dulo lalagyan din natin yan ng suporta mga kabrid. So ako naman tinitingnan ko, baka kasi palpak na naman ang pamagat, magsihulugan na naman doon ang mga cages mga kabrid. So sabi ko nga sana naman medyo okay to, pero temporary lang naman ito mga kabrid, kasi lalagyan pa natin ng isa dyan sa taas ng temporary, saka natin lalagyan ng full tibay, lalagyan natin ng full tibay yan mga kabrid. So ayan mga kabrid, ayan, tamang lang tayo, tamang mikos-mikos, tamang yung bang assumption or tamang imagine lang tayo sa output ng ating ginagawa mga kabrid. So maraming salamat pa rin sa inyong patuloy na pagsabay dyan mga kabrid. Ang paglalathala ko po ay tungkol ngayon sa mga manok, and then nagsishare din ako ng mga idea, and then nagpapasalamat sa mga patuloy na sumasabay sa amin. Si Sir Tunuiba Mix Vlog is napakasipag pong nilalang mga kabrid. Isang bago namin kasama galing kay Ma'am Chanel Mix Vlog mga kabrid. So ayan, kasama natin na yan siya, si Sir Tunuiba. Sana po ay mag-stay, and sana huwag kayong magsawa sa amin, kasi marami talaga ang parang in and out, some are staying, some are not. It's okay lang, basta kami kung sino lang ang nandyan para sa amin, yun lang din ang mababalikan namin mga kabrid. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay ninyo sa aming munting vlog. Lagyan pa natin ng isang patong, i-assume na kasi natin, pero hindi pa yan nakadikit talaga, kailangan niya nakaangat para yung mga dumi nila is nakasingaw mga kabrid. Tapos matutulak lang natin dun sa likod mga kabrid. So ayun temporary lang yan, i-imaginein pa natin yan. Tapos maghahanap pa tayo ng mga resources para mabuo natin ang another patungan dyan sa pangatlong palapag mga kabrid. Ayun, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsabay. Hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Sana po manatili tayong safe sa patuloy na pagbulusok ng mga bagyo sa ating lugar mga kabrid. Maraming salamat, and God bless po sa inyong lahat mga kabrid. So ayan mga kabrid, tingnan na natin ang output, ang kalagayan nila, kung mas maigi-igi ba dun sa dati. Ayan mga kabrid, medyo ayos pa mga kabrid. Lalagyan pa natin ng isang parilyahan dyan sa taas yung patungan ng iyang ganyang kulungan mga kabrid, kasi magsisegregate na tayo ng ating mga alagang manok mga kabrid pagdating ng panahon. Tapos kung ano lang resources, yun lang muna ang i-provide natin mga kabrid. Ayan. Maraming salamat mga kabrid, hanggang dito na lang. Thank you po sa inyo.